Passive income, ang perang kikitain mo kahit natutulog ka lang. Sino ba namang may ayaw niyan? Pero ops, teka lang. Bago nyo isipin yan, may ilang bagay lang akong gusto kong isipin nyo muna. Sa nakaraang video, may nabanggit akong 3 pinagsabay-sabay ko para mabuo ang amount na ito as soon as possible. 1. Yung work ko, which is motion graphics and animation. 2. Sinabayan ko ng shirt business sa Lazada at Shopee. And lastly, sinabayan ko ang mga ito ng pag-i-invest sa cryptocurrencies. Bitcoin and Ethereum to be exact. Ito ang tinatawag na high income skill, scalable business, and high return investment. O mas kilala bilang Wealth Triangle as popularized by Dan Lok. Medyo may part lang na hindi ako agree dito sa Wealth Triangle ni Dan Lok. According to him kasi, kailangan magkakasama yung tatlo na yan. Isa dyan ang mawala, mabubuwag na yan. Kaya meron akong sarili kong version neto. Dito manggagaling ang passive income. Pero kailangan may pondo ka. So need mo muna ng negosyo na magsusustain dito. Pero saan mo naman kukunin ang pangpuhunan sa negosyo? So kailangan mo munang kumita mula sa iyong skill. So ang difference ng paniwala namin naniniwala akong titindig pa rin ito kahit mawala ito, or if mapalago nyo ang negosyo nyo kahit ihinto nyo na ito. At kung may enough investment ka na, naniniwala akong titindig na ito mag-isa. Simulan muna natin dito. Mag-focus kayo kung saan kayo magaling. Magaling ba kayo sa photography, graphics, cybersecurity, data analyst, or kung wala kayong expertise, mag-aral kayo ng skill na sa tingin nyo mapagkakakitaan nyo. Use the internet sa tamang paraan. Libre na lang ang matuto. Gamitin nyo lang ng tama ang oras nyo. Hindi yung sinasayang yung oras nyo sa pakikipag-away o panunood ng basurang content. Learning a skill is a must. Isipin nyo ang senaryo na ito. Kung employee kayo for example at biglang sipain kayo ng boss nyo, dapat mabubuhay pa rin kayo gamit lamang ang skill nyo. So anong skill yon? Pag-isipan nyong mabuti yan. Next, itong scalable business. Dito talaga maraming yumaman kung pagbabasihan mo ang mga rags to riches stories. Pero ang harsh reality, hindi rin ito para sa lahat. Hindi lahat ng tao ay may kakayahang mag-handle ng negosyo. At hindi lahat ng tao ay kayang pagsabayin ito. Dito nakasalalay ang inyong diskarte. Paano kayo mag-i-stand out sa ibang negosyo? Kung inaakala nyong kailangan makapag-isip muna kayo ng kakaibang business na tipong wala pang ibang nakaisip, sorry to say pero baka hindi na mag-exist pa ang business nyong yan. Kaya fishball pa yan, pares, kangkong, kabute, pwede kayong umasenso basta madiskartehan nyo lang ng tama. Ang keyword dito is scalable. Dapat kaya nyong mag-mass produce pag biglang tumaas ang demand. Simple lang ang ginawa kong negosyo. T-shirt. Etong napili ko kasi hindi napapanis kahit mas-stock yan ng ilang taon. Hindi rin nalalaos since 19th century pa, existing na yan. At higit sa lahat, sinusuot ng halos lahat ng tao sa buong mundo, mapalalaki man o babae. Pero ang problema, sobrang dami ng kakumpetensya dito. Bakit naman nila bibilhin ang t-shirt ko kung marami namang mas mura o mas kilalang brand dyan, diba? So dumiskarte ako. Kung inaakala nyo kaya pumatok ang t-shirt business ko dahil influencer ako, well, nagkakamali kayo. Ang konti pa lang ng followers ng page ko that time. At ang bumili sa mga followers ng page ko literal na mabibilang mo lang sa daliri. Ayaw nyo maniwala? Ayan pag binalikan mo ang post kong yan ngayon, 17 reacts lang. Hi, shoutout sa inyo. So paano napansin ang t-shirt ko? Ang sikreto dyan ay niche market. I'll tell you more about this sa ating roadmap series. But just to give you an idea, ang ginawa kong target market sa t-shirt business ko ay yung mga minimalist na couple, yung ayaw sa cringy designs na tipong gaya neto. Nagpatakbo ako ng Facebook ads sa page ko na ito na tinawag kong G-Mix at tinarget ko ang mga couple na yon. Kaya kahit nasa 2K lang ang followers niyan, ito ang kinita ko sa Lazada in just 1 year. I-share ko rin sa inyo ang naging diskarte ko sa pagpapatakbo ng ads sa ating roadmap series. And lastly, ang top ng ating wealth triangle ay ang high return investment. Ito ang magiging katuwang nyo sa pagpapalaki ng pera nyo. Dito na papasok ang passive income. Just to be clear, it doesn't have to be cryptocurrency. Nagkataon lang talaga na mas nauunawaan ko ang crypto compare sa ibang investment. At mas swak ito sa risk tolerance ko. Magkakaiba rin tayo ng risk tolerance. Ang iba sa inyo baka hindi kayanin ang volatility ng crypto. Maraming literal na umiiyak tuwing bumababa ang price ng crypto. Pwede kayo mag-invest sa stock market, gaya ng for example, Jollibee Foods Corporation, Tesla, S&P 500, etc. Or mag-invest kayo sa commodities, gaya ng gold, silver, oil. Or kung mahina ang risk tolerance nyo, pwede kayo mag-invest sa mutual funds. At marami pang iba. Ang common na iniisip ng mga tao sa mga ganyang investments kailangan mayaman sila, may malaking puhunan, kailangan magaling sa technical analysis, fundamental analysis, o kailangan parati kang magbabantay ng graph. Nope, mali lahat ang paniwalang yan.
Totoong advantage kung meron kang malaking puhunan o marunong ka ng mga yan. Pero hindi yan required to start an investment. Ang totoo, makakapagsimula ka ng kahit maliit lang ang iyong puhunan. In fact, may video ako noon kung saan ipinakita ko na bumili ako ng cryptocurrency sa halagang 20 pesos lang. Kaya pwedeng pagsabayin nyo ito o ito. Hindi rin ako agree sa ginagawa ng iba na mag-i-invest sila ng isang bagsakan lang na malakihang amount tapos hahayaan na lang daw nilang lumago. Para kang sumugal pag ganyan ang ginawa mo. Kasi dalawa lang ang pupuntahan yan. Either kumita ka ng maliit o malugi ka. Ang pinakamadali at simpleng strategy, in my opinion, na kayang-kayang gawin ng kahit beginner pa lang sa investment ay ang tinatawag na dollar cost averaging o peso cost averaging kung peso ang gamit mo. Ano ba ito? Effective nga ba talaga ang strategy na ito? Aalamin natin yan sa next video. Gagamit tayo ng time machine. Pero sa ngayon, bibitinin ko muna ulit kayo.